What dignity is the PNP talking about, and what dignity is Mr. Marcos referring about? Nakakahiya ang promotion ni Diwata. Yun po ang reward sa kanyang kabulastugan at pagiging parang private armed group na pag-akto nila. Parang private armed group. Nilagyan ko naman ng prepositional qualifier. Parang private armed group ang PNP ni Marcos at ni Romualdez, no? Hunger for power. It will divide the nation. Umakyat na siya sa command level, no? Command group. Pag mga 3 stars, pwedeng siya ay Deputy Chief of the PNP for Operations or DCDO, no? TDCO. The Deputy Chief for Operations, 3 stars yun eh. Or the Deputy Chief for Administration. So kung the Deputy Chief for Operations, number 3 po yun. At medyo may kalalagyan tayo dyan kasi ang buong operations ng PNP under sa kanya. All over the country. No? Siya yung pinpoint man. No? Siya po ang may man ni Marcos, ni Romualdez at ni Marbel. Hindi na lamang sa CIDG. No? Yeah, thank you Merit Yakap sa pag-remind na mag-ingat ako. Tanod na daw si Diwata, sabi ni brother Marlon Tanyo. Pang tanod kasi ang pag-uugali, no? And mantakin nyo ang message ni Marcos Jr. sa harap ng mga pulis na ito ay sinabi niya na thank you Oyo Malak from Davao. Because of the rank and the responsibility that go with it, you have to be firm with dignity in the implementation of law. Wow, ayos ah. Dapat daw may integrity, may accountability, at mayroon dignity sa pagpapatupad ng batas. Ang mga na-promote na mga police officials. Wow, with Tory and Marbel, what dignity is the PNP talking about, and what dignity is Mr. Marcos referring about? Nakakahiya ang promotion ni Diwata. Yun po ang reward sa kanyang kabulastugan at pagiging parang private armed group na pag-akto nila, parang private armed group. Nilagyan ko naman ng prepositional qualifier. Parang private armed group ang PNP ni Marcos at ni Romualdez, no? So, na-debunk po ang mga kumakalat na social media posts na madali na lang, 50-50 na ibuhay pa eh. Pag masamang damo yata, matagal mamatay. But who knows? The miracle that the God will provide for the Filipino people, we can only expect that because only God has the wisdom kung paano yan. No? Dignified law enforcement daw. Parang mahulog ako sa upuan ko eh. Paano naging dignified ang pagpapadukot at illegal na pagpapatapon at illegal na pagpapaditine sa naging Pangulo ng Bansa? Konting tiis na lang tayo, sabi ni MJ. Braveheart, good evening to everyone. So, mahirap po kasi yan ha. Before I proceed, maganda pong pag-usapan din natin. By the way, na-confirm na rin natin na wala yung Eli Amboy. Nag-speech na nga siya doon sa sinasabi niya, with great power comes great responsibility. Parang Spider-Man movie ah. Pag ikaw daw ay na-promote na sa mataas na ranggo, sabi ni Marcos, ay Estrella Imperial, Harmony Lala, and Merit Yakap. Sabi ni Marcos sa mga pulis na na-promote at na-present sa kanya sa Malacanang, kapag kayo ay na-promote, kailangan dignified with integrity ang inyong law enforcement. Wow! Accountable kayo sa inyong mga aksyon at paninindigan nyo ang rule of law. Wow! Kailan naging rule of law ang illegal at lapastangan at kabulastugang paglabag sa karapatan ng isang mamamayan na kagaya ni Rodrigo Duterte na pinadukot ng sariling gobyerno niya at ang nag-execute kasabwat ang ICC at mga komunista na mga sindikato ay mga pulis mismo sa pangunguna ni General Diwata Torre. Oo, yun ang reward niya sa kanyang pananalakay at pagsasagawa ng acts of state terrorism laban sa mga religious missionary and workers sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ at sa kanyang pagsalakay
sa mga karapatan ng individual at sibilyan ng mga mamamayan sa kanyang obsesyon na makuha talaga si Pastor Kibuloy, no? Amigo Salde, mati lang ko Yeah. Natawa tuloy ako, mga kababayan, nang sinabi ni Marcos na kapag kayo ay na-promote sa inyong mga ranggo na mataas na, kayo po ay magkakaroon na ng mas malaking pananagutan sa taong bayan. Tinatranslate ko at dapat kayo ay matatag at may pananagutan sa pagpapatupad ng batas na may dignidad at integridad. Wow! Big words! Sana kung narinig ko yon sa kay Pangulong Duterte, baka maniwala pa ako. Pinagtawanan na lang natin, ano. But hindi po maganda rin on our part, no, sa mga naninindigan para sa good governance advocacy na mabiktima tayo sa fake news. Kaya mahirap po yan. Halimbawa, may nagpapakalat na si Elon Musk, isang sikat na malaking negosyanteng personalidad sa Estados Unidos, sa buong mundo. May-ari yan ng Starlink at Tesla, ay nakikipagsimpatya kay Pangulong Duterte. Hindi naman totoo po yun. Ginawan lang ng quote card. Pinakalat na, pinatulan, pinapakalat din ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte. Si President Donald Trump, ganun din po na mag-intervene na at i-rescue niya si Pangulong Duterte. Wala namang ganong ginawang pahayag ang US President na si Donald Trump. Mag-ingat po sana tayo at maging responsable. The content creators, the social media and mga vloggers and mga social media personalities and political commentators, ano man po ang ating political lineup o political alignments o ang ating mga political views, kailangan po ay magkaroon tayo ng cherry up from Manolo Fortich, Bukidnon, napuntahan ko po yung lugar ninyo, cherry up. Kailangan po magkaroon tayo ng pagiging responsable. Siguruhin natin ang source, i-validate muna natin, sapagkat kung hindi tayo sigurado, pwedeng mag-create nga yan ng validation doon sa panghaharas na ginagawa ng Malacanang, ng gobyerno ni Marcos sa mga kritiko ng gobyerno niya na puro fake news lang tayo. At dahil po yan may mga ibang vloggers, aminin na rin natin, sa paghahabol ng kanilang mga maraming audience, siyempre may monetization, maglalagay ng mga hindi totoo na headline. Ang tawag po dyan, clickbait, no? Para iinganyo mo ang audience na, oy, maganda to i-click ko. Yun pala hindi ganun ang laman, hindi totoo. So, hindi lang po yan mga Pro-Duterte vloggers or social media personalities ang gumagawa niyan. Gumagawa din po yan ang mga trolls, no? Na rin accountability. Tama po. Ang mga trolls ni Marcos at nila Romualdez, no? By the hundreds, no? Ginagawa din po nila yan. Pero hindi tama po yon. Sapagkat ang pagpapalito at pagpapakaroon ng irresponsableng mga impormasyon for the purpose of gaining audience or gaining income ay hindi po tama. So, hindi po maganda yon. Hindi ko ginagawa yan kahit ang views natin nasa 5,000, 4,000, okay lang po yon kahit maliit yung income niyan. Importante po we exercise yung tinatawag na responsibility, accountability to the audience, prudence, diligence, and propriety, and integrity. Yun. Importante po yun eh. We are not here only to earn for a living sa monetization ng ating mga channel, kaya tayo gagawa ng kung ano-anong mga clickbait or headlines na hindi naman tama. So, ang justification yan ay nagiging totoo yung pananalakay at panunupil na ginagawa ng administrasyon. I hope maintindihan niyo po na si Ka Eric, pag nagpahayag po ako, it's not about the audience. Kung 3, 4, 5 lang manonood sa akin, sige lang po, hayaan na natin at kayo na bahala mag-share. Kung may time kayo, importante po, tama. May realidad, nakabatay sa aktual na kaganapan, malinaw at matalas ang pagsusuri, at nakabatay po sa katotohanan at mabuting layunin.